Bagal-bagal, bawal ang kukupad-kupad. Mabilis na ang panahon, kaya maiiwan ka kapag hindi ka nakasabay sa bilis ng panahon. Presyo ng gasolina, saan traffic, saan hindi. May strike ba o wala? At mga balitang importante sa buhay ng commuter na Pinoy sa DWIZ. Pasada Balita, live sa DWIZ, AM Metro and Mega Manila. DWIZ News FM Regional Stations, Aliw Channel 23 at nakalive din sa lahat ng DWIZ digital accounts. Kasama ang magbibigay ng kakaibang drive sa umaga, John Ibanez. DWIZ Pasada Balita, tuloy sa pagbabalita ng tama, paglilingkod ng tama. Ito ang headline sa Pasada Balita ngayong araw ng Huwebes, 11 na po sa buwan ng Hulyo 2024. Pasada Balita. Dating Presidential Spokesman Roque isinasangkot sa operasyon ng Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Dating Palace official kasama sa ipatatawag ng Senado. Pasada Balita. Pastor Kibuloy pinalalantad na ni Pangulong Marcos. Pasada Balita. Suspended Bamban Tarlac Mayor Guo at 7 iba pa posibleng ipaaresto na ng Senado. Kontrobersyal na alkalde nagpasaklolo na sa Korte Suprema. Pasada Balita. Balita sa ibayong dagat, 18 katao patay sa banggaan ng bus at truck sa India. Pasada Balita. Sa balitang pangkalakalan, foreign direct investment sa Pilipinas bumaba noong Abril. Pasada Balita. At sa balitang pampalakasan, rain or shine, Coach Jiang Giao handa na para sa PBA draft. Bawal ang babagal-bagal, bawal ang kukupad-kupad. Pasada Balita. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas. Ako po ang inyong tagapaghatid balita, Johnny Ibanez. Pasada Balita. At ngayon, pasadahan na natin ang mga nagbabagang balita. Pasada Balita. Ipatatawag ng Senado sa mga susunod na pagdinig hinggil sa Pogo sina dating Presidential Spokesman Harry Roque at dating PAGCOR Chairperson Andrea Domingo. Ito ang binigyang diin ni Senator Risa Ontiveros, Chairperson ng Senate Committees on Women o Committee on Women, Makarang Ibunyag, ni Philippine Amusement and Gaming Corporation Chairman Alejandro Altenco na si Attorney Roque ang isa sa mga nagtangkang tumulong upang makakuha ng lisensya ang Lucky South 99 sa Porac, Pampanga. Ayon kay Chairman Tenco, July 26, nang nakaraang taon ng personal na magtungo sa kanyang opisina si Attorney Roque kasama ang authorized representative ng Lucky South 99 na si Catherine Cassandra Ong, habang kasama naman ang PAGCOR Chairman si Attorney Jessa Fernandez, Head ng Gaming and Licensing Division ng PAGCOR. Nakiusap niya sa kanya si Attorney Roque na tulungan si Ong dahil hindi ibinigay ni Dennis Cunana ng $500,000 na dapat sanang pambayad sa PAGCOR. Nilinaw naman ni Tenco o Chairman Tenco na isang beses niya lamang nakausap si Attorney Roque dahil kay Attorney Fernandez na ito nakipag-ugnayan upang i-follow up ang lisensya ng Lucky South 99. Samantala, tiniyak naman ni Attorney Fernandez na walang puwersahang nangyari kahit ilang beses tumawag sa kanya si Attorney Roque upang manghingi ng update sa mga kulang na dokumento ng Lucky South 99. Pasada Balita. Maring pinabulaanan ni dating Presidential Spokesman Harry Roque na nag-abogado siya ng illegal na Pogo na Lucky South 99 na sinalakay ng mga otoridad sa Porac, Pampanga kamakailan. Mariinding itinatanggi ni Attorney Roque na isa siya sa bumuo ng organizational chart ng Lucky South kung saan nakasaad na siya ang legal counsel ng kumpanya. Ayon kay Attorney Roque, malinaw na sinabi ni PAGCOR Chairman Alejandro Altenco na humiling lamang siya na may reschedule ang arrears of payment ng Whirlwind Corporation
ang kumpanya na nagpapaupa sa sinalakay na Pogo Hub. Samantala, binigyan din ng dating spokesman na walang basihan ang naging konklusyon ni Senator Risa Ontiveros na nagsinungaling siya sa media na siya ang legal counsel ng Whirlwind Corporation. Hindi niya siya pumayag at hindi rin siya nasabihan na isasama ang kanyang pangalan sa anumang dokumentong isinumite ng Lucky South 99 sa PAGCOR para makapag-renew ng lisensya. Inamon din ni Atty. Roque si Senator Ontiveros na patunayan na siya ay may direktang kaugnayan sa paghahanda ng nasabing dokumento. Pasada Balita! Pinangangambahan ni Senator Risa Ontiveros na may kaugnayan sa Farmally ang mga iniimbestigahang iligal na pogo sa bansa. Ito'y makarang madiskubre ng senador na 4 sa mga incorporators o service providers ng Lucky South 99 pawang mga taga Davao. Partikular si Gerald Cruz na sinasabing konektado rin sa kumpanya ng dating advisor ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Michael Yang na nasasangkot din sa issue ng Farmally. Dahil dito iginit ni Senator Ontiveros na masusing iimbestigahan ng komite kung sino ang mga ipatatawag upang pagpaliwanagin hinggil sa posibleng koneksyon ng Farmally sa illegal na pogo. Matatanda ang inimbestigahan ng kontrobersya ng Farmally sa nakalipas na 18th Congress matapos makakuha ng 8.5 billion pesos contract sa Department of Budget and Management Procurement Services at dahil na rin sa sinasabing pagbebenta ng mga overpriced na medical supplies sa pamahalaan. Pasada Balita! Sa iba pang tampok na balita, hinamon na mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Pastor Apollo Kibuloy na lumutang na at harapin ang mga akusasyon na ibinabato laban sa kanya. Ito'y matapos na matanong si Pangulong Marcos kung ano ang kanyang reaksyon sa pag-question ng kampo ni Pastor Kibuloy sa motibo ng mga pribadong individual na nag-alok ng 10 milyong piso para sa anumang impormasyong magbibigay daan sa pagkakaaresto sa nasabing televangelist. Binigyan din pa ng Pangulo na hindi tama na questionin ng kampo ng pastor ang kanyang motibo o ang motibo ng mga nag-donate ng pabuya dahil gusto lamang anya nilang tumulong sa pamahalaan na mapanagot sa batas ang isang itinuturing na pugante. Ang dapat anyang gawin ng pastor, magpakita at sumuko na sa mga otoridad. Tanong pa ng Pangulo na bakit na lamang ang mga otoridad o lagi na lamang ang mga otoridad ang kinukwestiyon, ang ginagawa lamang ay ang tumalima sa batas, kaya ngayon anyay siya naman ang kukwestiyon kung ano ang motibo ng pastor sa kanyang patuloy na pagtatago sa batas. Naharap si Pastor Kibuloy sa mga kasong child abuse at human trafficking at may 10 milyong pisong pabuya para sa sinumang makapagtuturo ng kinaroroonan ng religious leader para sa agaran nitong pagkaka-aresto. Pasada Balita! Samantala, pakipagtulungan ng komunidad para madakip si Pastor Kibuloy, ipinanawagan na ng pamahalaan. Detalye mula kay Patrol 13, Gilbert Perdes. Bahagi pa rin ng pundasyon ng criminal justice system ang komunidad. Ito ang binigyan diin ng Department of Justice kaugnay ng alok na 10 milyong pisong pabuya mula sa pribadong sektor para sa agarang ikadarakip ni Pastor Apollo Kibuloy. Kinwestiyon ng kampo ni Kibuloy ang anilay pagtanggap ng pera ng gobyerno mula sa pribadong sektor para gamitin sa paghuli sa leader ng Kingdom of Jesus Christ. Sa isang press briefing sa Malacanang sinabi ni Justice Yusek J.C. Andres na sa ilalim ng sistema may obligasyon pa rin ang 5 pundasyon o pillars ng justice system kasama na ang komunidad na makipagtulungan para sa pagbibigay ng hustisya. Kaya't na meron man anya o walang alok na insentibo, tungkulin ng komunidad na bigyan ng pagkakataon ang inaakusahan na ipaliwanag ang kanyang panig at tinisin ang kanyang pangalan. Sinabi naman ni Justice Yusek Raul Vasquez na maiging si DILG Secretary Benhur Abalos na lang ang magsabi kung sino-sino mga individual na nag-alok ng milyong-milyong pisong pabuya para sa sino mga mapagtuturo sa kinaroroonan ni Pastor Kibuloy tungo sa kanyang ikadarakip. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa himpilang may todong lakas. DWIZ nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad,
DWIZ Patrol Report. Sa kaugnay pa ring balita, posibleng nasa China na si Pastor Apollo Kibuloy. Ito'y ayon kay Attorney Israelito Torreon, isa sa mga religious lead or legal counsel ng religious leader matapos kumalat ang usapin na nasa ibang bansa na ang kontrobersyal na televangelista. Gayunman, iginit ni Attorney Torreon na hindi pa kumpirmado ang kumalat na balita dahil narinig niya rin lamang ito. Attorney, matatanda ang naglabas na ng 15 million pesos na pabuya ang DILG sa sinumang makapagtuturo sa kinaroroonan ni Pastor Kibuloy at 5 iba pang akusado na naharap sa mga kasong child sexual abuse at human trafficking. Pasada Balita. Sa iba pang tampok na balita, inaasahang i-issuehan na ng warrant of arrest anumang oras si suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guo at 7 iba pa. Ito'y makaraang i-cite in contempt ng Senate Committee on Women ang alkalde at 7 iba pa dahil sa pang-iisnab sa pandinig ng Senado kahapon. Bukod sa kontrobersyal na alkalde, kabilang din sa pinakontempt ng komite sina Nancy Gamo, Dennis Cunanan, Wen Yi Lin, Seymen Guo, Jian Zong Guo, Duan Ren Wu at Chona Alejandre. Kumpiyansa sa Senator Riza Ontiveros na sa oras na maipadala sa tanggapan ni Senate President Jesus Escudero ang sulat hinggil sa pagpapakontempt kina Mayor Guo, ilalabas na ang arrest warrant laban sa mga ito. So just to clarify the point raised by the Senate President pro tempore, these 8 persons na isa-cite ng committee in contempt, these 8 being Alice Guo or Guo Huaping, Nancy Gamo, Dennis Cunanan, Wen Yilin, Siemen Leal Guo, Jiang Jung Guo, Duaren Wu, and Chona Alejandre. The chair has ruled to cite them in contempt. Pagkatapos ng hearing, susulatan ng chair ang Senate President. Once i-affix ni Senate President yung citing in contempt ng chair, in effect, masaset into motion na yung pag-issue ng warrant of arrest. So it is in effect, good Senate President pro tempore, the same legislative or investigative action, para ganun yung magiging step sa process na piyan. Thank you. Thank you, Sen Jingo. Yan po ang tinig ni Senator Riza Ontiveros, chairperson ng Senate Committee on Women. Pasada Balita. Humiling naman ang kampo ni suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guo sa Korte Suprema na ipawalang bisa ang sabpina na inisyu laban sa alkalde kaugnay sa investigasyon ng sinalakay ng Pogo sa Bamban. Nakasaad sa 78 pahinang petition for certiorari na paulit-ulit na nilabag at binaliwala ang kalayaan at karapatan ni Mayor Guo at agad na nahatulang guilty sa lahat ng uri ng krimen. Kaugnay nito hiniling ng kontrobersyal na alkalde sa kataas-taasang hukuman ang paglalabas ng temporary restraining order o writ of preliminary injunction sa Senate Committee on Women at sa lahat ng saklaw nito na huwag siyang imbitahan bilang resource person. Binigyan din sa petisyon na dapat tandaan ng komite ni Senator Riza Ontiveros na ang legislative inquiry ay ginagawa in aid of legislation at hindi para sa iba pang mga layunin tulad ng anyay diskriminasyon ng nasabing komite. Pasada Balita. Samantala, nanindigan naman ang National Bureau of Investigation na isang tao lamang si suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guo at ang Chinese national na si Guo Huaping. Ayon kay NBI Head of the Dactyloscopy Dr. Alfred Kahanding, unique ang fingerprint ng bawat tao kaya hindi maikakaila ang pagkakatugma ng fingerprint ng kontrobersyal na alkalde at ni Guo Huaping. Git pa ni Dr. Kahanding, tinatanggap sa lahat ng korte ang resulta ng fingerprint analysis. Samantala, napag-alaman ng NBI na mayroon ding kapangalan si Sheila Guo
kapatid ni Mayor Guo na nag-apply ng NBI clearance at naka-address din ito sa Kalanchaw Street sa Quezon City. Pasada Balita. Ibinunyag ni Senator Sherwin Gatchalian na hindi totoong lumaki sa farm at hindi homeschooled si suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Ayon sa senador, matapos lumabas ang tunay ng pagkakakilanlan ng alkalde bilang Guo o Guo Huaping, marami ang nagpadala sa kanila ng dokumento. Kabilang narito ang school records ni Mayor Guo kung saan lumitaw na nag-aral ito sa Grace Christian High School mula grade 1 hanggang grade 3 o mula 2000 hanggang 2003 na siya ring paaralang pinasukan ng senador. Uy, schoolmate pala kayo, Sen, ha? Kasama rin anya sa records sa alkalde ang kanyang alien certificate of registration na match din sa dokumentong hawak ng Bureau of Immigration at ang kanyang birth certificate na mula sa China na nakatranslate sa English. Nakasaad din sa mga dokumento na ang nanay ni Mayor Guo ay si Wen Yi Lin at ang tatay naman ay si Guo Yan Zong. Samantala, tiniyak ng Office of the Solicitor General na isasama nila ang mga nasabing dokumento sa ihahaing quo warranto case laban sa kontrobersyal na alkalde. Pasada Balita. Sa kaugnay pa ring balita, naipadala na ni Finance Secretary Ralph Recto kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang sulat para irekomenda ang tuluyang pagbabawal sa operasyon ng mga pogo sa bansa. Ayon sa kalihim, nasa Pangulo na ang desisyon kung ipatitigil na ang nasabing operasyon. Una nang inihayag ni Secretary Recto na hindi siya tutol sa pogo, kundi sa illegal na aktibidad na kinasasangkutan ng mga ito tulad na lamang ng mga pogo sa Bamban Tarlac at Pora, Pampanga. Matatanda ang sinabi ni NEDA Secretary Arsenio Balisacan Jr. na wala pang pagpupulong ang gabinete ni Pangulong Marcos kaugnay sa nasabing usapin. Pasada Balita. Sa pagkakataon pong ito, tayo po'y pinalad na makakausap ang mismong chairman ng Grupong Sinag sa katauhan po ni Engineer Rosendo Casendong So. Casendong, good morning. Johnny Banyes po, live na po tayo sa DWIZ, Aliw Channel 23. Yeah, Manong John, magandang umaga sa lahat. Alright. Maraming salamat po, Casendong. Unang-una sa lahat sa pagkakataon na muli kayong makapanayam. At makahingi na rin po ng update kaugnay dito sa inyong ikangay masidhing pagkontra dito sa Tapias, Taripa na may kaugnayan naman po sa Executive Order 62 na ipinalabas po ng ating pamahalaan. Any update po, Engineer So? Yeah, magandang mabilis ang action ng Supreme Court. At least pinapasagot ang Executive Department within 10 days para at least magkaroon ng desisyon kung ano ang gagawin. So magandang development ito. Pinapa-explain ang Executive Department bakit nagkaroon ng EO 62 dahil nakita naman natin na walang tamang proseso ang ginawa ang Executive Department, yung NEDA, bakit naghain kaagad sa ating presidente ng pagbaba ng taripa. Alright. In particular, ano po bang talagang pinangangambahan ng inyong hanay ng iba pang grupo ng mga magsasaka, kaugnay dito sa Tapias Taripa na ito, na ang binabanggit at ginigiit at paglilinaw naman ng ating pamahalaan, ito'y para maibsan yung ikangay problema sa mataas na halaga ng bigas, Casendong. Yeah, in-explain namin na nung nag-meet kami ni Secretary Chiu Laurel na yung tariff hindi solusyon yan dahil kung makita natin yung reaction kaagad and projection ng USDA na ipapasok, estimate na ipapasok is 4.6 million metric tons. Na compare last year is 3.6 million metric tons lang yung pinasok natin.
So additional 1 million metric tons yun. Ibig sabihin, Apo. 20 million na kaban na bigas ang additional na ipapasok dito sa ating bansa. So yun talagang kung dati ang pinasok lang 7.6, aabot tayo ng 9.6 million metric tons. No? So malaki yung dagdag 4.6 million metric tons. So around 92 million bags ang ipapasok. So malaking dagdag yun dun sa pinasok natin last year. So ibig sabihin nun, yung mga magsasaka rito talaga ma-pressure down yung presyo ng palay. Na in which kawawa yung mga magsasaka. Wala naman alternative na solusyon ang ating government kasi nung nag-usap kami kung with DOF kung may additional fund but this year para matulungan ang ating mga magsasaka. For this year, sabi nila, wala nang additional fund. No? Next year na lang, sabi. Oo. Yung tariff na daw na mababawasan, kukunin nila sa ibang department. Na which hindi natin alam kung saan kukunin yun. Hindi kagaya itong taripa kung 35%. Automatic na yan. Okay. Makukuha ng magsasaka or sector ng magsasaka almost 40 bilyones. All right. So yun ang isang rason bakit against kayo. inaano natin yung taripa na huwag ibaba. Okay. Kasendong, first and foremost, linawin lang natin, hindi po ba nakonsulta ang inyong grupo at ilan pang mga grupong kahanay ninyo na nagharap nito, hain ng petition para sa TRO? And at the same time, sabi naman kasi po ng pamahala natin, parang susubukan lang naman itong EO na to na makita sa mga susunod na sandali or araw kung maganda magiging idulot nito at hindi naman to pang matagalan. Anong comment mo rito, Kasendong? Yeah, Manong John. Imagine yung EO na yan is up to 2028. No? So, yung review is palagi naman ginagawa yun, sinasabi. Pero ang bottom line dyan, itong EO na ito, hindi legal na ginawa. Kaya yun ang question talaga natin. Dahil for the past year, no, kung maski alam natin na yung petitioner is galing sa pinapapasok ng executive department para magkaroon ng hearing, ito is totally wala ng hearing. So kung makikita natin last year yung EO number 10, in-extend sa EO 50, gumawa ng hearing ng September, October na pababa yung tariff. Pero itong nangyari na EO number 62, wala talagang nag-petition, wala rin napag-usapan. And magulat ka up to 2028. And itong EO na 62 is, imagine, ang tariff line is 461 tariff line, di ba? So dapat it's tariff, may kanya-kanyang hearing, pero walang nangyari. Alright. So may tuturing na tagumpay per se itong pag-i-issue ng TRO, and then after 10 days na makasagot, what's next, Kasendong? So far yung TRO hindi pa naglabas ang atin Korte Suprema, pero siyempre ang ano diyan is ang sinasabi ng Korte Suprema is yung 10 days dapat mag-answer yung mga executive department, no? And for that nakita natin mabilis ang action ng SC, pero anytime naman pwede maglabas ng TRO rin ang SC kung in-implement na yung EO 62. So far naman
yun ang binomonitor natin kung in-implement na yung EO 62. Alright, and hindi naman po sa nagiging negative ako, in the event na ikangay walang TR-ong i-issue ang korte, ibig sabihin, tuloy-tuloy na ang pagpapatupad dito, what's next sa inyong hanay, Kasendong? Yeah, we'll wait, no? We'll wait for Supreme Court kung paano ang decision. Of course, yung sa part naman natin yung filing pa lang, binigyan na nating kopya ang OSG, ang executive department na involved dito. So may kopya na. So we don't think na within 10 days hindi kaya nilang sagutin yung mga dapat na sagutin dun sa binigyan natin. Alright. Last question, Kasendong, anong reaksyon niyo po doon sa pinapatupad naman na programang 29 ba? Yung 29 pesos na halaga ng bigas sa mga Kadiwa Center. Na-monitor niyo po ba't nakita niyo po ba ang klase ng mga bigas na ito, Kasendong? So far, at least next month na nila sa Metro Manila, no? Welcome development, man. Apo. At may targeted naman sila na tutulungan yung poor piece and senior citizens. So, ang tingin naman natin subsidized yan. So, wala namang problema sa sektor ng agrikultura dahil ito is targeted and bibigay dun sa mga in need. No? So, ang tingin naman natin dyan, malaking tulong yun. Alright. Nasa inyo po ang pagkakataon, Kasendong. Anong pahayag mo at ika ngay makapagbibigay ng encouragement sa ating mga magsasaka kaugnay dito sa mga isyong bumabalot sa EO 62? Go ahead, sir. Yeah, of course, ang gusto natin is may additional funds sa ating mga magsasaka dahil ito is makaka-apekto, no? Kung talagang ma-implement ito. Pero kung hindi naman ma-implement, may na-collecta naman tayong tariff last year. So yung tariff collected last year is 30.5 billion. So itong September, I think nabanggit ni Secretary, ilalabas yung 5,000 cash sa ating mga magsasaka. Almost 12.5 billion ito. So malaking tulong yun dun sa galing dun sa taripa. And we hope na hindi may baba ito para at least yung targeted tariff collected may bibigay sa magsasaka. For this year kasi June, abot ng 41 billion. No? Kung hindi binaba yung taripa. So malaking bagay talaga sa atin mga magsasaka na may bibigay na ayuda. Well, asahan na po ang ikangay pagiging bukas, pananatiling bukas ang programa at ang himpilang ito, Kasendong, para sa update naman po mula sa inyong panig, para sa ikangay kabatiran na rin ng sektor ng agrikultura. Maraming salamat. Good morning. Ingat po, Kasendong. Yeah, maraming salamat, John. Alright. Yan po mga kabalitaan si Engineer Rosendo Kasendong. Ang chairman po ng grupong Sinag. Pasada Balita. Oras, 31 minuto na po makalipas ang ikapito ng AM. Pasada Balita. Sa pagkakataon pong ito mga kabalitaan, tumanggap naman tayo ng mga pag-uulat mula sa labas ng himpilan. Halaga ng itinatayong Senate building, posibleng tumaas pa sa 27 billion pesos. Detalye mula kay Patrol 19, Cele Ortega, bueno. Posibleng umabot pa sa 25 hanggang 27 billion pesos ang kakailanganing pondo para sa itinatayong bagong gusali ng Senado sa Taguig City. Ito lumitaw sa pagdinig ng Senate Committee on Accounts kung saan inamin ng Department of Public Works and Highways na posibleng madagdagan ang gastos ng 20 to 25% dahil sa inflation. Pero sa pagtaya ni Senator Alan Peter Cayetano, posible pang tumaas ang gastusin sa 29 billion pesos
dahil sa maaari niya umakyat sa 25 to 30% ang inflationary cost at dahil din sa global economic condition. Hindi pa niya kasama rito ang posibleng escalation cost na sisingilin ng contractor bunsod ng pagtaas na ng sweldo ng mga manggagawa. Ang kay Senator Cayetano, nagkainitan sila ni Senator Nancy Binay sa halaga na itinatayong Senate building kung saan iginiit ni Binay na 21.7 billion lang ang construction cost habang iginigidaman niya na 23 billion ang total cost. Pareho anyang tama ang nabanggit na halaga depende sa argumento pero lumitaw niya sa dagdag na isinumite ng DPWH na outdated na ang nabanggit na mga halaga at ang bagong estimated cost ay aabot sa 27 billion pesos o higit pa. Bago matapos ang pagdinig, hiniling ni Cayetano sa DPWH na magsumite ng construction na ibabatay sa presyo ng mga materyales ngayon. Sa gitna ito ng pag-amin ng senador na malaki na itinaas ang presyo ng mga materyales. Nais din ni Cayetano na bumuo ng bagong organizational chart upang mas maging mabilis ang decision-making sa mga gagawin pa sa gusali. At pinakahuling bilin ng senador ay kompletuhin ang lahat na dokumentong kinakailangan upang makita kung ano pa ang mga kailangang buuin. Ito sa Patrol 19, Sally Ortega Bueno para sa impilang metodong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Samantala, dating presidential advisor ng nakalipas na administrasyon, ipinaaresto na ng Kamara. Detalye mula kay Patrol 30, Jelly Mendez. Ipinag-utos na ng House Committee on Dangerous Drugs ang pag-aresto sa dating presidential advisor ng nagdaang administrasyon at negosyanteng si Michael Yang makaraang madawit sa iligal na droga. Kasunod ito ng pagkakasight in contempt ni Yang dahil sa patuloy na hindi pagdalo sa investigasyon kaugnay sa 3.6 billion pesos na halaga ng shabu na nasamsam sa isang operasyon sa Mexico, Pampanga noong nakaraang taon. Sinasabing si Yang ang incorporator ng Empire 999 Realty Corporation na nagmamay-ari ng bodega sa Mexico, Pampanga, kung saan dinala ang 3.6 billion pesos na halaga ng shabu. Sakaling maaresto ang negosyante, inaasahang makukulong ito ng 30 araw sa Bicutan Jail, Taguig City. Batay sa record, si Yang ay umalis ng bansa patungong Dubai noong May 12, 2024 dahilan para ma-cite in contempt ng komite na pinamumunuan ni Surigao del Norte 2nd District Representative Robert Ace Barbers dahil sa paulit-ulit na pagbabaliwala nito sa imbitasyon ng komite. Sa ngayon ay nakikipag-ugnayan na rin ang komite sa Philippine National Police, House Sergeant at Arms, National Bureau of Investigation at sa iba pang ahensya ng batas upang ihain ang warrant of arrest laban kay Yang. Naniniwala kasi ang mga mambabatas na mahalaga ang testimonya ni Yang sa pagbubunyag ng ugnayan ng iligal na smuggling ng droga na iniuugnay sa Empire 999. Ito si Patrol 30 Jelly Mendez nag-uulat para sa impilang metodong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Nagsama-sama naman ang tinaguriang Young Guns ng Kamara para idepensa si PBA Party List Representative Migs Nograles na pinaratangan ng pamumulitika sa pamahagi ng tulong ng DSWD ni Davao City Representative Paulo Pulong Duterte. Ayon kay Ako Bicol Party List Representative Jill Bongalon, pampagulo lamang ang mga hindi pa napapatunayang paratang upang ilihis ang tunay na mga issue. Sinabi naman ni Congressman Chino Almario ng Davao Oriental, naniniwala siyang malinaw na na-misinterpret o na-misrepresent lamang si Congressman Nograles at ang akusasyong ginagamit ito ang pondo sa pamumulitika ay hindi lamang mali kundi insulto sa kanyang dedikasyon sa serbisyo publiko. Hinimok din ni Congressman Almario si Representative Duterte na beripikahin muna ang mga impormasyon at dumalo sa mga sesyon upang lubusin itong maunawaan o lubos itong maunawaan ang kanilang papel at ang mabusising proseso sa kanilang sinusunod. Pasada Balita.
Tiwala naman si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magpapasigla sa turismo at ekonomiya sa Northern Luzon ang Tarlac Pangasinan La Union Expressway o ang TPLEX Extension Project. Ayon kay Pangulong Marcos, oras na matapos ang proyekto, 40 minuto na lamang ang magiging biyahe mula Rosario hanggang San Juan, La Union mula sa dating 1.5 oras. Bukod sa mga tutulong ito sa mabilis sa paghahatid sa mga turista, pagkain at iba pa, sinabi ng Pangulo na makapagbibigay din ito ng trabaho at iba pang oportunidad sa ating mga kababayan. Kasunod nito, nagpasalamat din ng Pangulong Marcos sa San Miguel Holdings Corporation dahil sa anyay pagiging kasosyo ng pamahalaan sa loob ng maraming taon at sa pagiging mabuting halimbawa ng positibong epekto ng pribadong sektor sa pag-unlad ng bansa. Pasada Balita. Walang kinalaman ng China o sa China ang bilateral agreement sa pagitan ng Pilipinas at Japan. Ayon mismo kay Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr., ang pinirmahang Reciprocal Access Agreement ay usapin lamang ng dalawang bansa, kaya't kung makikialamang China rito, katumbas ito ng panghimasok ng China sa Pilipinas at Japan. Ginawa ng kalihim ang pahayag matapos sabihin ni Chinese Foreign Ministry spokesman Lin Jian na ang pinirmahang kasunduan na hindi dapat maging banta sa kapayapaan at katatagan ng rehiyon, targetin at makapinsala sa iba pang partido. Kamakailan lamang ng lagdaan ng Pilipinas at Japan ang RAA na naglalayong paigtingin ng defense cooperation ng dalawang bansa sa gitna ng nagpapatuloy na tensyon sa South China Sea. Pasada Balita. Oy, oras! Oy, 14:30 minuto na lamang, alas 8 na ng AM. Pasada Balita. Sa iba pang tampok na balita, inilahad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang ilan sa magiging laman ng kanyang ikatlong State of the Nation Address o SONA na gaganapin sa Hulyo 22. Kabilang niya sa kanyang iuulat sa bayan ang mga development sa mga proyekto ng administrasyon, gayon din ang iba't ibang mga banta na kinakaharap ngayon ng bansa at iba pang mga issue. Ayon kay Pangulong Marcos, magiging sentro din o rin ng kanyang SONA ang estado ng ekonomiya ng bansa, kalidad ng buhay ng mga Pilipino at ang pagtugon sa iba't ibang social problems. Sa ngayon anya, problema nila kung paano pagkakasyahin sa loob lamang ng isang oras ang kanyang mga iuulat sa ikatlong SONA. Pasada Balita. Samantala, hiniling mismo ni Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia sa Anti-Money Laundering Council na imbestigahan ang akusasyon sa kanya na tumanggap siya ng suhol kapalit ng kontrata sa South Korean firm na Miro Systems Company Limited. Sa liham ni Chairman Garcia kay Bangko Sentral ng Pilipinas Governor at AMLAC Chairman Eli Remolona Jr., binigyang diin ng COMELEC Chairman ang kahalagahan na maayos agad ang usapin dahil nakasalalay dito ang integridad ng gagawing electoral system at tiwala ng publiko. Kasabay nito, nagsumiti na rin si Chairman Garcia ng waiver of secrecy of bank deposits upang pahintulutan ng AMLAC na imbestigahan ang mga bank account na sinasabing kanyang pag-aari. Sinabi naman ng COMELEC Chief na handa siyang bumaba sa pwesto kung mapapatunayan ang mga aligasyon laban sa kanya. Pasada Balita. Ibinunyag naman ng dating Police Colonel na si Eduardo Asierto na matagal na siyang ipinapahanap at ipinapapatay ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito'y matapos sa mga ginawang hakbang ng dating Police Colonel upang imbestigahan ang sinasabing pagkakasangkot ni dating Presidential Economic Advisor Michael Yang at Alan Lim sa ilegal na droga. Kabilang na rito ang paghahanda ng confidential report tungkol kay Yang at Lim noong Agosto 2017. Gayon din ang isang video kung saan niya idinitalye ang kaugnayan ni Yang at Lim sa operasyon ng clandestine Shabu Laboratories sa Davao at CDO, maging ang koneksyon ng mga ito sa Chinese drug lord na si Johnson Chua.
Pasada Balita. Oy, oras na para sa sports update. Updates at inside stories sa iba't ibang sports. Ito ang Real Sports ni Anthony Suntay. Magandang umaga. Sa darating na PBA draft, malaki ang tiwala ni Rain or Shine coach Yeng Giao na makakakuha siya ng mga mahuhusay na manlalaro. Ang last two pinners ay pipili sa unang round sa 7 at number 8 spot at meron pa silang 3 picks sa second round para mapalakas ang kanilang kupunan sa darating na PBA season. Ang sabi ni Coach Yeng, sa 7 and 8, tingin namin quality players pa yon. The draft might be good for maybe 2 rounds. Pero meron kaming 13th pick, baka may value pa rin yun. Kasi yung 13th pick ay number 1 sa second round. Dinagdagan niya ng pinaghahanda namin ang eventual retirement ng bigs namin, especially Bo Belga. If there's somebody that can take his spot, a quality big at that point, that is our priority. Pero sa tingin namin, mauna yung mga bigs, kaya baka wala na kami makuha sa first round na to. Nagtapos siya sa sinasabi niya, ang susunod naming priority ay lumaki kami sa wings. Baka yung mga titignan namin yung mga Philams. And then our third priority would be to have a bigger point guard. Yun ang general direction namin. Para sa Real Sports na po, si Anthony Suntay. Real Sports ni Anthony Suntay sa DWIZ 882. Pasada Balita. Balitang pangkalakalan. Sa latest ng Filipino Mirror, nagtala ang Pilipinas ng $556 million na foreign indirect investment net inflows noong Abril. Mas mababa ito ng 36.9% kumpara sa $881 million na narehistro sa kaparehong buwan noong 2023. Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang non-residents net investment in equity capital ay bumaba sa $68 million mula sa $132 million o may katumbas na 48.1%. Nabatid na karamihan sa equity capital placements noong nasabing buwan ay nagmula sa Japan, US, Malaysia at Singapore. Pasada Balita. Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ Balita sa ibang bansa. 18 katao ang patay habang 19 na iba pang sugatan sa bangga ng isang bus at milk tanker sa India. Hindi pa tukoy ng mga otoridad kung ilan ang mga pasahero ng bus na patungo sana ng New Delhi nang maganap ang aksidente. Kwento ng isang sugatang pasahero, mabilis ang takbo ng bus hanggang sa sumalpok ito sa truck na may kargang gatas. Pasada Balita. At sa ating good news, muling tinanghal ang Palawan bilang isa sa pinakamagandang isla sa buong mundo. Batay sa pinakabagong survey ng World's Best Awards ng Travel Magazine, pang-13 ang Palawan sa listahan ng 25 best islands to visit around the world. Nakakuha ang Palawan ng reader score na 90.59. Pinuri ang isla dahil sa likas na kagandahan nito, partikular na ang mga limestone cliff, lagoon at karagatan. Pasada Balita. Tayo na sa Palawan. At yan po, isa namang edisyon ng Pasada Balita. Dito lamang yan sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ako po ang inyong naging kabalitaan at kabalitaktakan, Johnny Bañez, ang tabayanan, ang Karambola. Oras! Alas 8 yung punto. Alas 8. Eksakto yung punto. Alas 8 na po ng umaga. You know? Woohoo! Bawal ang babagal-bagal. Bawal ang kukupad-kupad. Mabilis na ang panahon, kaya maiiwan ka kapag hindi ka nakasabay sa bilis ng panahon. Presyo ng gasolina, saan traffic, saan hindi. May strike ba o wala? At mga balitang importante sa buhay ng commuter na Pinoy sa DWIZ. Pasada Balita. Live sa DWIZ AM Metro and Mega Manila. DWIZ News FM Regional Stations. Aliw Channel 23 at nakalive din sa lahat ng DWIZ digital accounts. Kasama ang magbibigay ng kakaibang drive sa umaga. John Ibanez. DWIZ Pasada Balita. Tuloy sa pagbabalita ng tama. Paglilingkod ng tama. Lunes hanggang Biyernes, 7 a.m.